Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 26, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung ating series ng ating devotion is muli muna nating talakayin or balikan yung tinalakay nating last series last week para maabutan or magkaroon ng idea yung mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung tinalakay po naming series last week ay Warrior of Love. So, sino bang tao or sino man yung hindi kayang ipaglaban kung talagang mahal mo? So, isa sa pinaka-best example or yung pinaka-best example ng ating pagmamahal or yung love ay si Kat. So, isipin natin yun, yung nag-iisa niyang anak na isang anak tapos iaalay natin or isasakripisyo natin para doon sa kasalanan ng iba. So, ayun, iba yung right ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Yung anak niya is Panginoon Kristo is grabe din yung pagmamahal niya. So, ang series na tatalakayin natin ngayong araw ay Understanding the Gospel. So, pag sinabi kasi natin gospel, ito yung magandang balita or good news of God. So, we need to understand ano nga ba yung mga magandang balita na gustong sabihin sa atin ng Panginoon by reading or understanding the Bible. So, yun, kailangan natin malaman yung mga magandang balita para maintindihan natin. So, ang Bible verse na tatalakayin natin yung araw ay Romans chapter 1 verse 16. So, ang sabi dito, the righteous shall live by faith. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, also the Greek. So, sa Tagalog, Roma 1:16 ang salita ng Diyos. Ito ay sapagkat hindi ko kinakaya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una para sa Hudyo at sunod ay para sa mga Gentil. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo ay lumako sa ating teaching at application. So, sa una sa ating teaching, why should we be ashamed of the gospel? So, number 1, Jesus was not ashamed of us, He shamed at the cross. So, hindi tayo kinakaya ng Panginoon sa Kristo. Nung simula siya, nung pinako siya or napahiya siya doon sa cross, tayo ay pinatili niyang mahal at pinatawad. Number 2, it's insulting to Jesus if we scumbag of fear of insult. So, isa daw insulting, inuusulto natin yung Panginoon sa Kristo kung tayo daw ay natatakot or inuusulto natin siya. Number 3, the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. So, yung magandang balita or gospel ay yung kapangyarihan ng Diyos para ipamalita sa atin yung mga magandang balita sa lahat ng nanampalataya at naniniwala sa Kanya. So, sa ating application, know what say have solid trust in the gospel message. Say what you know, it's responsible to say what we know. And last, trust the Spirit is responsibility of Spirit to convert the hearts of the people. Lagi natin pagkatiwalaan yung Holy Spirit na nagbay sa atin, na siya yung nagkagabay or nagko-convert sa puso natin na maging banal or hindi man sa banal, parang malapit sa Diyos. So, ilan po para sa araw na ito na may natutunan tayo sa pakinig at panood. God bless you all.